God's boundless grace has ordained this great gospel for all the world, and it's yours personally, as the Kingdom of Jesus Christ presents the Gospel of the Kingdom with Pastor Apollo C. Kibuloy. And this Gospel of the Kingdom will be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew chapter 24, verse 14. Hallelujah! Dalay ko ng amahan sa walay katapusan. Malipayon ba ang tanan? Nagaingon ang mga pulong sa Diyos sa Salmo 47, versikulo 1. O pagakpaka ang tanan ninyong mga kamot, o managhugyaw sa tingog sa kadaugan. Hallelujah! Kabalo ko, kamong tanan, adunay kada usa adunay mga pagpanginahanglan. O karong adlaw, madawat ninyo ang tubag sa inyong pagpanginahanglan. Kinsa may nagtuo? Dili pakyason samahan ang atong pagtuo. O ang paagi mga igsoon sa pagdawat sa tubag sa atong amahan, mao ang pagdaig sa iyaha. So, sa di pa mo malingkod, o akong i-share sa inyo ang mga mana sa mga pinadayag samahan sa kuwa para sa kaluwasan sa tanang tao. Ako kamong hangyoon nga ablihan ang inyong kasing-kasing, ang inyong mga panghuna-huna, kay para makasulod ang mga panalangin samahan sa inyong kinabuhi. Praise the Father. Tungod kay maabot lang nato siya pinaagi sa pagtuo. So nagaingon ang Hebrehanon 11:6, kung walay pagtuo, walay taong makapahimuot sa Diyos. Kay ang tanang nagaduol kaniya, kinahanglan managtuo sa iyang pagkaanaa. Og siya magabalos ra kanila nga sa masubsob nagapangita kaniya. So natay mga balos tanan karon, i-honor samahan ng inyong mga pagtuo. Og dinhi ang pagdaig naga-imbitar sa presensya sa Diyos. So ayaw mo kabalaka nga saba ang atong pagdaig, ang atong pagpakpak sa kamot, ang atong paghugyaw, kay dunay balos ng tanan. Kay nagaingon siya, ang Diyos
Ingon siya, ang Diyos, ingon siya, nagapuyo sa taliwala sa pagdaig sa iyang katauhan. So, ang presensya sa Diyos naa sa taliwala sa pagdaig sa iyang katauhan. Amen. Busa, una po mumulingkod, katunga na, sobra na katunga sa inyong pagpanginahanglan ang gitubag na samahan. Paggawas ninyo ning lugara, ang tanan ninyong pagpanginahanglan, pagampo, gitubag na tanan samahan. So, una ka mulingkod, kamustahay mong silingan, uging na ang Diyos sa langit manalangin kanimo. Dalego ng Amahan, makalingkod ang tanan. Ang akong mensahe, mga igsoon, dili gikan sa otoridad sa relihiyon o denominasyon. Dili na ko religious. Gihimo ko sa Diyos nga espiritual. Akong sugdano sa para doon ako'y basis sa akong wali para masabtan ninyo kung anong ni ako pag-usab dinhi. Ako naman ang gisulti 20 years ago, pero kadaghanan siguro sa inyo, mga bag-o pa. Kinsa may karon lang nakakita sa kuwa sa personal. Tasang kamo. Panalanginan mong tanan sa Amahan sa langit. Og dili ko, wala ko ninganhi sa akong kaugalingon nga otoridad, kaugalingon gahom, o kaugalingon nga pagbuot. Niyanhi ko tungod sa pagbuot sa Diyos sa langit nga may nagtawag sa kuwa. Ang among kagikan sa akong pamilya, gikan mi sa Pampanga. Kung nainomdom mo kay kanhi nga Presidente Gloria Macapagal Arroyo, taga Lubao, Pampanga na. Townmate na mo na siya. Ang iyang amahan, o akong amahan, dili sila close friend, pero friend sila. Kay pareho raman nga town. Ang akong amahan, 8 ang iyang anak, pag-migrate niya diri sa Mindanao. Niagi siya diri sa Butuan. Tapos nagpakutabato, Kidapawan, o nisangko siya sa Davao. Pagsaka niya dito dapit sa Tamayong, kay Bugnaw man, giganahan siya kay daghang kapi, o niya tingbulak sa kapi, humot kaayo, naingganyo ako amahan nga magpabilin didto. Pagbalhin sa iyang pamilya, 8 yang anak. 1948 paghuman sa gira, balhin nami didto. Didto ko gipakatao. Ako ang last nga gipakatao sa iyang pamilya. Ikasyam ko bali. Og ang tamayong sa una nga diin ko nataw nga nadya nga atong Covenant Mountain Paradise Garden of Eden restored. Virgin forest na siya. Way dalan, nay dalan pero lisod. Mga laging lang ang makasulod. Laging trucks. Gipakataw ko, pagkahuman sa 2 ka tuig, dilang puyo didto sa akong inahan. Ako na'y last. So, murag menopausal baby ko. Ang nagputol sa akong pusod ni Tibo, lumad, baguba. Ang giputol, dili blade. Nagkuha siya bagakay, giana, ang panit, hait kayo, murag blade, mo nagiputol sa kuwa. Pusod. Gikarga ko, hantod, mag-6 anyos ko,
na ako dito mga lumad ang nagapasan-pasan sa kuwa. Pagkahuman, mag-grade 1 ko, nibalik ang akong amahan dito sa Pampanga. O dito ko nag-elementary. Sa akong pagkatao, mga igsoon, ang akong inahan, nakakita og usa ka vision, usa ka pananawon. Ang Dios naa diha sa panganod. Nakadungog siya tingog, ug ang tingog gayang nadunggan mingon sa iyaha, ako ng anak, katong gipakatao ko. Samtang gadako ko, akong nadunggan kining istoryaha diha sa among panimalay. Sa kananan, ginaistoryahan nila sa akong inahan, kay natingala ang akong inahan o nganong nakakita siya inadto o nakadungog siya tingog, nga nagingon ang Diyos, ako ng anak. Wa gyud sa kabalo, kay di man may relihiyoso nga pamilya, although nami relihiyon. In fact, dili mi matulog nga dili magampuan ng Lord's Prayer. So, nagdako ko nga akong nadunggan na. Wala ko kabalo nga dunay plano di ay ang Diyos sa akong kinabuhi bisan sa wala pa ko gipakatao. Nagtudlo na siya daan sa kuwa alang ni ining misyon sa akong ministry nga akong gidumalahan karon. So, nag-eskwela ko, gipa-eskwela ko mga igsoon. Pagka after grade 4, balik na po ang akong pamilya diri sa Davao. Ako, gikuha ako sa akong kamaguwangan nga babae dito sa Parang, Cotabato. Ang akong brother-in-law, Magindanawan nga Muslim. 8 ko katuig dito. Hantod nakagraduate og high school. Ang akong plano, samagod sa plano sa mga ordinaryong kabataan, matug kolehiyo, mukuwag kurso. In fact, ang akong kursong gustong kuhaon, 4 o 5 kabuok. Akong gikwintadaan. 4 katuig, 17 pa ko. After 4 years na ako'y kurso, 21 pa lang ko. Another course, 25 ko. Another course, 29 ko. Pag 34 na ako, 5 na akong kurso. Plano-plano na ko. Wa ko kabalo, nga naadi ay lain nga nagplano sa akong kinabuhi. So, di na ako kayo taso ng istorya. Di na ako taso ng istorya. Imbes nga matuman ang akong plano, isa kaadlaw, ako nakita ang akong kaugalingon, nga tuwa na hinuon ko sa Bible Institute, Bible College, ni Tugpa. Kay naamay sa ang akong pamilya, nagsigi nag-attend og mga pagalagad parewani. Isapod ko sa sigig paminaw dito, doon ay nag-offer nga libre. Paeskwelahon o kanang theology. Pero libre. Libre pamasay. Di pa uso ang barko sa una. Ay, di pa uso ang aeroplano, barko. Libre board and lodging, libre tuition, libre tanan. Basta may eskwela lang ka. Inko nga. Nya, ang ilang i-offer, 1 year. Pero sa 1 year, hutdon na nila ang angayan nga eskwela sa 4 katuig. Kugwapo na. Kaya mo na akong gipangita. Adto ko, eskwela, tinuod yun. Walay time na usik. Sa katuig na human na ko ang angayang eskwelahan sa 4 katuig. So, wala ko kabalo nga katudi ay pamaagi na sa Diyos para iya nang sugdan ang akong pagalagad. O gyapon ko, yung kabalo. Hantod nakagraduate ko dito sa maong institute sa Biblia. Unya, gipadala ko sa akong denominasyon dito sa Korea.
sa usa ka dakong panagtigom nga mga usa ka milyon ka tao. Tuwa ko didto, 2 ka semana. After sa 2 ka semana, nag-ampo mi sa usa ka lugar sa hotel, nabati na ako ang kusog nga presensya sa Dios. Kami tanan, kabati, didto ko first time nakadungog og tingog sa Ginoo. Ngawa ko kabalo nga gikan sa iyaha. Ang tingog niingon sa kuwa sa Cebuano, gamiton taka. So, ayun niyang gamiton taka, ibanghelista naman ko sa akong denominasyon. Nangutan ako, gamiton ko nimo, nganong gamiton man ko nimo, ginagamit naman ko nimo. So, dako kayong question mark sa akong unahuna. Ang amahan sa langit, mao ang nagdirect sa akong kinabuhi. Ako nang is-short ang istorya. Nitugpa ko sa 2 ka bukid sa 6 ka tuig. Ang unang bukid diri sa tiilan sa Mount Matutom, diadapit sa Malungon, ginganlan ang lugar og Kitbog. Maglakaw ka gikan sa Malalagkogon paingon sa Kitbog, alas 3 sa hapon kaabot ka didto alas 4 sa kadlawon. Maglisod bisan ng kabayo. Kabayo ang among transportation. Gidala ko sa Dios didto og ang tanan kong pangutana didto sa Kitbog gitubag ang tanan. Usa ka tuig ko didto. Mga igsoon, tanan nakong angayan ipangutana natubag tanan sa Dios didto sa lain-laing pamaagi. Audible voice, vision, revelation. Wala ko ka-experience ani sa akong denominasyon. Pero wa ko kabalo katong sa Korea nga nakadugog tigog, gi-activate na di ay sa Dios ang akong pagalagad nga akong gikahimutangan karon. So, nahuman akong pangutana tanan na tubag, nga siya gyud ang nagtawag sa kuwa. Wala ko gilimungan ni Satanas, dili ni tingog ni Lucifer, tingog gyud ni sa Dios. Busa, ako na karon ang mo-decide kung musunod ko o dili. Kita sa atong pagalaga, dili tapugson sa Dios. Pagkahuman na kung gitimbang-timbang ang tanan, mga igsoon, naka-decide ko, umingon, Lord, God in heaven, ikaw mangyud ang nagtawag sa kuwa, tagsara man ni may tabo, musunod yun ko sa imong kagustuhan. Sundon nako ang imong pagbuot. So, pagkahuman niyadto, gibalhin ko dito sa asa ko na tao physically sa Tamayong, sa Davao City na. At diin naa dito karon ang Covenant Mountain o Paradise Garden of Eden Restored. Og dito sa 5 ka tuig, gibubutanan sa Dios sa kuwa, kining akong ginashare sa tibok nga kalibutan para sa kaluwasan sa tanang katawhan. Mo nang kamo siguro nakadungog na mo sa akong mensahe sa makadaghan. Ang daghan sa inyo diri mga televiewers, nakapaminaw na sa unod sa akong mensahe, sa akong mga manna of revelations, o kini para sa kaluwasan sa tanang katawhan, kay nahigog mga Diyos sa kalag sa tao. Ngunang after sa 5 ka tuig nga pagsulay, wala ko gibiyaan ni Satanas didto sa mga Diyos, wapod ko niya gibiyaan. Mga igsoon, nakadaog ko. Nahimo kong madaugon. So, diya ko to mga akong istorya.
sa akong pagkamadaugon. Mubalik sa ako sa hinungdan nga nung niya ko diri karon. Sa kaluwasan, sa kalag sa tao. Kinsa man ang nagtuo diri na siya kalag. Taas ang kamot. Nay uban nga wa nagtaas sa kamot. Wa kay kalag. Natay kalag tanan. Kaya na, sugod na ko mga ison, paminawan ninyo ni pagayo. Paminawan ni pagayo. Sa sinugdanan, niya na ang mensahe sa kaluwasan. Sa sinugdanan, gihimo sa Diyos ang tao. Pero huwa pa niya gihimo ang tao, ningon ng Genesis, ang Genesis, sinugdanan sa tanan. Gihimo usa niya ang tanan. Gihimo niyang langit, gihimo niyang yuta, gihimo niyang katubigan, gihimo niyang tanang kalanggaman, ang tanang kahayupan, tanang makita ug dili makita, tanan gihimo sa Dios. Una niya gihimo ang tao. Nanana tanan. Gihimo niya ang tanan pinagilang sa iyang pulong. Inana kagamhanan ang Dios. Pagingon niyang nay langit, nitunghang langit. Nay kadagatan, tungha ang dagat. Nay kabukiran, tungha ang bukid. Nay kahayupan, tungha ang mga hayop. Naay kalanggaman, lupad-lupad ang mga langgam. Pinaagi lang na sa pulong niya. Pero sa paghimo niya sa imuha, o sa akuha, sa ikaunom kaadlaw, gihimo niyang tao. Wala ta niya gihimo sa iyang pulong lang. Nagingon ang kasulatan na naog siya. Nikuha siya og yuta. Gibutang sa iyang kamot ang yuta. Iyang gipurma ang tao. Anong porma nato ron? Ang atong unang ginikanan ni si Adan, ang akong ginasulti, asa tagikan tanan. Giporman niya, gikan sa yuta ang tao. Putanyag ulo, putanyag mata, ilong, baba, dalunggan, lawas, tiil, tanang nasa sulod nimo. Pagkahuman nga naporma na ang tao, pero wapay kinabuhi. Nakita na mong taong way kinabuhi. Unsa man ang tawag ninyo sa tao nga way kinabuhi? Patay. So patay, pata. Pero formado na. Ingon ng kasulatan, ni duo lang Diyos sa imo, o gihuypan niya ang buho sa imong ilong, ug ang tao na himong kalag nga buhi. Ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Kanang mabuhi ang tao nga patay, unsa iyang buhaton, maglihok na iyang mata. Magkitap-kitap na iyang mata, magpiti-piti na iyang ngabil, maglihok na iyang kamot, makakita na siya sa tanang nakapalibot sa yaha. Uy, pagkagwapos bulak. Uy, pagkapangit nimo. Uy, pagkagwapo ni tanan, makita na nimo, madistinguish na nimo. Kinsa man to mga igsoon, ang kalag nga naa sa imong sulod. Sultian ta mo karon, ang makakita sa kuwa, ang imong kalag. Tanawa, tunga pa'y kalag ang tao, na siya mata pero siya kita. Na siya babat, di siya kasulti, na siya dalunggad, di siya makadungog. Na siya ilong, di siya kapanimaho. Na siya tiil, di kalakaw, nagtindog lang. Paghuyop na, o nagkaroon siya og kalag, nahimo siyang kalag nga may kinabuhi, makailan na siya, makakita na iyang mata.
makasulti na iyang baba, makadungog na iyang dalunggan. Ang kalagto siya nga naa sa imong sulod. So, karon nagtanaw mo sa kuwa, ang inyong pagtuo, ang inyong mata may nakakita sa kuwa? Dili. Ang inyong kalag. Nagtuo mo ang nakadungog sa inyo, sa akong tingog, ang imong dalunggan? Dili. Ang imong kalag. Nagtuo ka nga ang makasulti, makasabot, makahunahuna ang imong utok, imong baba? Dili. Ang kalag. Nagtuo ka nga inigtusok na kog dagom nimo, musinggit kag aragoy, ang imo tong lawas, dili ang imong kalag. So may kalag sa butuan. Kalag yapon. Kaysa Cebu, Kaagman. Ang dalan dito, Dan. Ang kalag, Kaag. Iyong pang sa Kasibuanos ko, Pastor, nagyuday ko'y kag? Kung saan kag? Kanang imong giwali ba nga kag sa sulod na ko? Kalag. Siya nga kag man na sa buha. Dahil sa butuan, sa kalag yapon? Kalag, no? Okay. Mauna ang parte sa imong lawas nga dili mamatay. Hallelujah! Tanaway soon. Maunang ni ako paraan ng imong kalag. Naguban man ang taga Cebu sa tuwa karon. Perti lang pagpak pag yun akong kag. Para na sa imong kalag. Kayang kalag inig kamatay, ang tumong ana gustong muadtog langit. Pero tungod kay dunay problema ang tao tungod sa sala, dili siya makadtog langit o dili niya makita ang dalan. Anad mangugog Cebu. Di siya makadtog langit o di niya makita ang dalan paingon sa langit. Mo na'y problema sa tao. Tanaway soon, katong si Adan, gihuypan na sa buho sa ilong, nahimo siyang kalag nga may kinabuhi. Wow, nakakita na siya sa mga kolor, pagkagwapo sa hinimo tanan sa Diyos, tanan-tanan, gihimo na. Wow, na siya kinabuhi. Nya, gisugdan na siya paghatag og espiritu. So nasa lawas, nasa kalag, wala pa siya espiritu. Ang espiritu, mutug-an nimo kung kinsa ang naghimo sa imuha. Makaila ka sa iyaha. Pagka wala kay espiritu, na kay kalag, o na kay lawas, dili ka makaila kung kinsa ang naghimo sa imuha. Sama sa daghang mga tao ron. Huwag sila kailan Diyos, may naghimo nila. So, gisugdan na siya paghatag sa Espiritu. Ang Espiritu sa Diyos nagagikan sa iyang pulong. Nagyon ng Juan 6:63, ang mga pulong gisulti ko sa inyo, Espiritu o kinabuhi. So, gisugdan na. Ingon ng Diyos sa tao, sa tanan nga mga tanom diri sa halamanan sa Eden, makakaon ka. Pero sa tanom nga naa sa tunga, ayaw pagkaon sa bunga niya na, nga mao ang kahoy sa pag-ila, sa maayo o sa dautan, kay sa adlaw nga mukaon ka, mamatay ka. Ingon ang Diyos sa tao. So naminaw ang tawa na, nagsugod pa lang, Espiritu sa Diyos sa iya, o sa palang kasugo. Karon niya na ang problema. Niabot ang usa ka VIP. Asa siya ni sulod?
sabitin. Si Satanas ni, si Lucifer. Kailan mo ni Satanas ni Lucifer? Usa siya ka-anghel sa una. Revelation chapter 12, usa siya ka-anghel sa una. Gitugyanan po siya sa Diyos, sama siya ni Michael the Archangel. Gitugyanan po siya gahom. Ang mga anghel may gahom na. Ang iyang equivalent sa ranggo, general sa langit. Daghang kayo ang angel sa langit. Pero si Lucifer, usa ka general. Si Michael, usa ka general. Si Gabriel, usa ka general. Dagko kayo sila ranggo sa langit. Tinugyanan sila sa Diyos. Pero tanawa, si Lucifer, nasudlan og tupak sa ulo. Kaya naman sila'y freedom of choice. Na sila'y kanang kagawasan sa pagpili sa dautan ug mayo. So, nasudlan siya tupak, ingon siya nga, perti na ako kagamhanan, perti na ako kagwapo, perti na ako ka-abtik, perti na ako ka-bright. Angel of light God. Ingon siya, pwede siguro ko mahimong Diyos? Ganong sige man lang kong dawat og sugo sa iyaha, nga pwede man ko mahimong Diyos. So niya, ako na'y muhatag sa sugo. So, giinganyo niya, daghang kay mga anghel sa langit, nagtuyok-tuyok sa langit. Oh, musunod mo sa akong plano, tananta, magkausa. Ato nang ipadapli ng Diyos. Ako na ang magpuli sa iyaha. Tana, ato ta. Nagkudita sila sa langit. Pag-abot sa langit, dunay o sa kaanghel nga wa mo ba niya, ang pangalan si Michael the Archangel, loyal sa trono sa Diyos sa pagkamatarong. Mga igsoon, ningon ng kasulatan, o dunay gubat nga nahimo sa langit. Haba na diyan, no? O niya na itabo ang gubat dito sa langit. Abi niyo, gubat nagsugo sa yuta, dili. Sa langit nagsugo ng gubat. Og naitabo ang gubat dito sa langit, si Miguel ug ang iyang mga manununda nakigubat batok sa dragon. Ug ang dragon ug ang iyang mga manununda nakigubat apan gilupig sila ug wala na dapit paalang kanila didto sa langit. Versikulo 9. O gitambog ang dakong dragon, ang serpiente nga karaan, ang ginganlagyawa og Satanas, ang maglilimbong sa tibok kalibutan, siya gitambog gato sa yuta, ug ang iyang mga manlunda gitambog uban kaniya. Ug usa ka makusugat tingog dito sa langit akong nadungog nga nagingon, karon nahiyabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulutan sa iyang Kristo, kay gikatambog na ang magsusumbong batok sa atong kaigsunan. Siya nga sa adlaw sa gabi maong nagasumbong batok kanila sa tubangan sa Dios. Versikulo 11. Og sila nakadaog batok kaniya, pinaagi sa dugo sa kordero o sa pulong sa ilang pagpanghimatuod, kay wala man sila mawili sa ilang kinabuhi, bisan paganha sila sa kamatayon. Tungod niini, paglipay o kalangitan, o kamong na nagpuyo ni ini, tanawan ninyo, dari, mo ni kita dapat nagkaroon. Apan alaot kamo o yuta, o dagat, kay diha ka ninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot, sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. So, nakigubat siya. Nahimo siyang rebelde. Si Miguel, nakigubat ug ang mga loyal nga angels. Pildi si Satanas, ikuha ilang dapit sa langit, kilabay sila sa langit. Paglabay, ang dimalas diha, diri sila sa yuta na hulog. Sa planetang yuta, planet Earth. Di ba ang atong solar system, pila ka bukang planeta? 9? Nganong wala na lang siya dito sa Pluto? O kaya dito sa Mars na lang unta para wala na gubot ng kalibutana? Ni Asya. Pagkatapos, nimbisita pagyud siya dito sa pagahimuon sa Ginoo, gihimo niya si Adan, aron kung si Adan mudakuda sa kaalam ug kaibalo sa Dios, pinagi siyang pulong,
musanay ang tibuok kalibutan sa mga tao nga walay sala. Pero niya na si Lucifer, kay kabalo man siya sa plano sa Dios nga si Adan may mahimong representative sa Dios nga dili makita. Tuwa na siya. Napildi man ko sa langit, wala na ako napulihan ng Dios. Kining yang gihimo nga tao nga yang panagway na didto kay ni ko nakasulatan, gibuhat ta sa dagway sa Dios. Di ba mo nagisulti sa Genesis? We were made in the image of God. Gibuhat ta sa dagway sa Dios. Wala ta gibuhat sa dagway ni Satanas. Gibuhat ta sa dagway sa Dios. Puy-anan sa Dios. Puy-anan sa maayong pangunahuna sa Dios. Nimbisita na siya. Niya ang lalaki gitagaan og katabang si Eva. So tuwa na, sila na itigbantay sa Garden of Eden. Samtang ang babae naglakaw-lakaw sa kabugnawon sa adlaw, si Satanas, si Lucifer, ang dakong serpente, nisulod ditos bitin. Ang bitin sa una buutan. Kinsa may nay mga bitin sa balay, taas ang hamot. Sa unang bitin, buutan. Karon walay bitin nga buutan. Hindi kakita, mo paak jud na. Sa una, buutan ng bitin. Yan na. Sulod sa bitin, unyang bitin, nitawag kay Eva. Eva! Kakita na mo bitin nga nagasulti. Dito sa Garden of Eden, lingi si Eva. Uy, ang bitin sa una, wala gakamang. Ang bitin, guwapo. Norseg tao. Guwapuhon siya. Unsa man, kining mga babae manggod, ang pinakapinangga nila nga pangalan, ang ilang pinakapinangga silang pagkatao, ilang pangalan. Makadungugan sila silang pangalan, ganahan na sila. Labi nagdaigon pa. Siguro wala nang isulat sa kasulatan, pero gidaig-daig pa siya. Iba, pagkagwapa, gyud nimo Iba. Ingon siguro si Iba, wa pa ko namulbo sana. Wa pa ko nag-makeup na. Pagkauman, tuwa na, ang manlilimbong, ingon siya nga, nag-ingon ba ang Diyos nga, dili mo mukhaw na ni, kaysa daw mukhaw mo, mamatay mo? Ingon siya ba, tinuod na. Tanawa si Lucifer nga, manlilimbong. Kung sa isulti niya, ay dili jud mo mamatay. Nasi gitago sa iyo ha, dili mo mamatay. In fact, mahimo mong Diyos pareho sa iyaha. Ana si Eva, ang Diyos na daot na yan dungog. Kay murag na gitago, murag gibakakan sila sa Diyos, gislander na siya ni Satanas. Mahimong Diyos nga sama kaniya. Tanaw siya sa katong dili nga tanom nga nay bunga. Amo to sa to bunga ha. Ang uban nagingon nga ang mga Amerikano nagingon nga mansanas daw to. Taga-tamayong pod mingon dili durian na. Unsa man ang pinakalami nga prutas ninyo diri sa Butuan? Marang? Dere sa Butuan? Lansones? Lansones? Ingon ng taga-Butuan, dili oy, lansolis to. Bala nagmarang ba to, durian ba to, lansones ba to, basta kay gidili. Di ang babae nalibog na. Tanaw niya, lami man kaunon. Lust of the eyes. Makabusog. Lust of the flesh. Makapataas sa akong pagkatao kay may mumuhan siyang Diyos, kasama sa Diyos. Pride of life. Tuwa na, sulod na si Satanas. In other words, dikaon siya. Nisupak siya
sa pagbuot sa Dios. Pagkaon niya gihatag sa iyang bana, nabulag na sila sa Dios. Tanaw igsoon, ang kamatayon sa Dios dili pisikal, dayon. Si Satanas naglimbong, ang iyang gisulti pisikal. So wag sila namatay pisikal kay mo sa 1,000 years nabuhi. Pero ang kamatayon sa Dios espiritual. Kanang wala na kay relationship, dili na ka makadungog sa Dios, patay ka na sa iyang atubangan. Pare kung na imong paryente mamatay pisikal, makadungog pa ba ka sa iya? Tungod sa atong pamahiin, pagkapatay, asay katulog kadlaw, makadungog pa ta. Mga blik pultahan, mga blik kabinet, noon ang gamay kayo ang balay, o saray kwarto, nagtapok ang napulo dito. Tapos, niyambak ang iring dito sa kusina, tuwa na. Maotong gipahawa sila sa Garden of Eden, unya igso na wala nabulag sila sa kabubuton sa amahan. Wala na sila'y kaluwasan. Inig kamatay sa tao nga nay kalag, way kaluwasan, impyerno ang iyang dangatan. Ang impyerno wala gibuhat na sa una, gibuhat na tungod kang Satanas o sa iyang mga anghel nga nisupak sa kabubuton sa amahan dito sa langit. So ang tao, nakita ni Satanas, di ba niya mapulihan ng Diyos, ingon siya kining tao may akong gamiton nga ipuli sa yaha. Nalansis yun niya ang tao, nakidnap niya ang pagbati sa tao, o nituman sa yaha, gikan sa iyang pagtuman, ang tao nahimo na siyang Diyos sa iyang kaugalingon. Giyon sa man sa yawa nga paghimong Diyos sa kaugalingon ng tao. Pagka ikaw, naga-interpret ka na sa maayo og dautan, sumala sa imuha, Diyos ka. So, kitang tanan na imong Diyos. Kay naman kay ego, pride nimo. Basta dili nimo gusto dautan sa imuha, bisan maayo pa sa yaha, makig-away na ka. Kay naman kay sariling interpretasyon sa maayo og dautan. Di ba? Di ba, mga ison? Ikaw na nag-interpret karon unsay maayo, unsay dautan. Ang kada isa nato, doon na na'y pagbuot sa iyang kaugalingon. Wala na ta naminaw sa Diyos sa iyang interpretasyon kung unsa ang mahayog dautan, kay wa naman tay relationship sa iya. Mauto ang ginatawag sala. Ang taong nagabuot na sa iyang kaugalingon o naga-interpret unsay maayo og dautan alang sa iya, mauto ang ginatawag nga serpent seed. Mauto'y binhi sa ahas, sa bitin, nga gitanong sa tuwa, ang espiritu sa pagsupak sa kabubuton sa Diyos. Nga ikaw na'y nagabuot. Sa atong pinulungan, buot-buot. Buot-buot ng tao sa iyang kaugalingon. So, nabulag na siya. Kung sa'y maayo nato. Iba, kung sa may maayo alang nato, dali-dali. Yan, ang anak sila, si Cain. Nahimo pon Diyos sa iyang kaugalingon. Nasinas siya kay Abel kay igsoon, gipatay niya kay maayo alang sa iyang pagbati. Ikaw na Diyos sa imong kaugalingon. Wala na kay pagtagad sa gisulti sa Diyos. Mauto ang sala. Mauto, didto ka dapat maluwas. Unsang kaluwasan? Mubalik ang tao pag-usab sa iyang relationship sa Diyos, pinaagi nga siya mutuman pag-usab sa pagbuot sa Diyos sa iyang kinabuhi. Hallelujah! Mga igsoon, maunang hinungdan nga gitawag ko sa amahan sa langit. Sa 5 ka tuig iyaning gipadayag tanan sa kuwa. Ang relihiyon, ang denominasyon amahan, unsaon naman wadto lang ko dihaon niya. So, ang amahan, mga igsoon, wala tagipasagdan sa kamot ni Satanas, bisan ni sana yung tao pagkadaghan. Ingon ng Diyos, dili pa nako sila biyaan. Busa sa kadlaw, nadungog pag-usabi ang tingog, gitawag niya si Abraham.
Si Abraham, nakadungog, tingog. Abraham, pagadto dito sa usa ka syudad sa Ur of Chaldees. Na ako'y syudad, gibuhat para sa ibuha. Si Abraham, naminaw sa tingog sa Diyos, niadto siya dito, bisan pa sa iyang pagkatao o sa iyang kinabuhi, wala siya kita syudad, pero wala siya nagduwa-duwa sa Diyos. Niadto gyud siya dito, nanganak siya kang Isaac. Si Isaac, nanganak kang Jacob. Si Jacob ang 12 katribo sa Israel. Mao na nakaroon ang Israel. Dito na ang Diyos nakigsulti sa mga tao, sugdanan niya pag-usab ang tao nga pabalikon sa Yaha. Israel usa ang iyang gigamit. Mao ni ginatawag fallen Adamic race. Israeli man ka, Hudyo man ka, o Hentil ka man, kitang tanan na sakop ni ining maong sala ni Adan, natakdan tang tanan. Sa pagsupak sa usa, kitang tanan nagamatay. Pero kung dunay mutuman nga usa, kita usab tanan mga buhi. Okay, son, balikan nato si Adan. Pagkahimo kang Adan, kay siya'y unang gihimo sa Diyos, inatawag sa English, first created son. Ingon nga anak, siya ang tag-iya sa tanang gibuhat sa Diyos nga mauyang amahan. Sonship. Gitagan siya og pagbuot sa tanan nga binuhat sa Diyos. Kingship, dominion. He was given dominion over all of God's creation. Gitagan siya pagbuot sa tanan nga mga gibuhat sa Diyos. Busa siya ang naghingalan sa tanan nga mga mananap. Kini tawagon na akong leon, kini tawagon na akong tigre, kini tawagon na akong loro, kini tawagon na akong buhaya, kini tawagon na akong agila. Siya naghingalan tananana. Kini tawagon na akong balyina. Kini tawagon na akong wakwak. Sa diha. Basta siya ang nagbuot sa tanan nga mga binuhat sa Diyos. Hari siya. So ang sonship o kingship nasa Yaha. Pag-abot ni Satanas, pagkalimbong, unsang nawala kay Adan, ang sonship ug ang kingship naa na sa kamot ni Satanas. Murabag kaning si Adan, tagiya sa tibok kalibutan, tanang titulo tagiya. Nabay lugar diri nga, nabatay pareha sa Las Vegas diri nga na yung casino. Nabay casino sa Butuan? Wala. Away kwarta ang mga tao diri. Kaysa may nakadungog sa mga casino sa Las Vegas, dapit na sa mga sugal. Taya ka dito sa Manila na, di ba? Sa Soler, di ba? So si Adan, murag pinakadato. Unya niya to siya casino, gitagan sa red carpet ni Satanas, pagkatapos nakigambol siya ni Satanas. Saan sabi saya ang nakigsugal? Sugal tayo si Satanas. Niya si Satanas ang pinakamalansison nga tao sa kalibutan o binuhat sa Diyos kalibutan, nahimong Satanas. Ganahan po si Adan kay gihimo man siyang gipalapalahan siya. Gihimo siya Diyos. Okay, taya tanan, Adan. Pildi. Paguli niya dito sa iyang balay, wala na siya titulo, makilimos siya, o wala na siya property niyang kaugalingon. Sonship, kingship, na wala sa Yaha. Wala siya'y kaluwasan. Ang kaluwasan, ibalik unsa ang nawala sa tuwa. Noon ay kaluwasan. Karon, unsaon ang pagbalik sa nawala sa tuwa? Ang Diyos may namaagi, mga igsoon. Ang relihiyon, ang denominasyon, maoy ni Puli. Kami ang bahala. Mubalik mi sa among relationship sa Diyos. Manantingong sa Babel. Naghimo sila og tore, naghimo sila og pangalan. O sa may tuyo, abuton namo ang Diyos. Ang reliyon ng denominasyon, inanang ginahimo. Nagabuhat sila og tore, nagbuhat sila og pangalan. O sa inyong tuyo, at tumig langit. Ang tanang musulod namo, langit ang tanang.
pamaagi tos tao. Ulaton nato ang pamaagi sa Diyos para makabalik ta sa iyaha. Nga Igsoon, di siya nung sao ng tao sa iyang buhaton nga relihiyon, digit kaabot sa langit. Tingnan ninyo, so wala pa ang church age. Sa Ehipto, naghimo sila Diyos-Diyos nga ilang kaugalingon. O sa Diyos na ito, mga buhaya, mga volcano, mga bulkan, mga na ilang anak, ipanglabay dito sa bulkan kay mga ilang Diyos. Ang uban, ipanglabay sa buhaya kay mga na ilang Diyos. Bisang sa lahi mo nilang Diyos. Pero nagtuo silang na sila Diyos nga nakalabaw sa ilaha. Dere sa butuan, mga babaylan, at tug mga baliti, maghalad-halad. Ugon sa payhatong buhaton para maapis nato ang Ginoo. Pagbutos bulkan, ay nasuko ang Ginoo. Ang bulkan ang Ginoo. Ang tao dili makaabot sa iyang kaugalingon kung siya ang mo-repair sa iyang relationship sa Diyos. Kay spiritual di nga problema. Spiritual ra po'y makasulbad. Nakabalo ang atong amahan sa langit, ana. Mao nang usa ka adlaw, nakitan sa Diyos ang Israel, bisan unsaon, kutob lang sila sa relihiyon, pero ang spiritual component, dili nila maabot, dili nila makuha, kutob lang sila dito. Ingon ang Ginoo, akong ipadala ang perfect example para sila makabalik sa kuwa. Kinsang nitong ha? Si Jesus Christ, 2,000 years ago, natao siya dito sa Israel. Isa Jesus Christ, John 1:1. Sa sinugdanan mo ng pulong, ang pulong uban sa Diyos, o Diyos ang pulong. Kisa may nagtuo nga si Kristo tao lang. Ay mo kaulaw. Di taong pakaulawan. Kung nagtuo ka si Kristo tao lang, short ang imong pagtuo. Di kaabot sa langit na. Ang Juan 1:1 nagingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdanan mo ng pulong, ang pulong uban sa Diyos, o Diyos ang pulong. O ang pulong nga Diyos, nahimong tao. Ingon ang uban, hindi maari yan na ang Diyos ay maging tao. Hindi pwede yan. Kundi siya pwedeng mahimong tao, dili na siya Diyos. Nagtubo gamanan ng Diyos. Kung gusto niyang mahimo siyang kabaw, mahimong kabaw. Kasi magbuot siya gamanan sa tanan. O ang pulong ng Diyos na himong tao. Mauni ang ginatawag, the begotten Son. Kung sa'y misyon sa the begotten Son, ang misyon sa the begotten Son, si Jesus Christ, ang tawag sa iya, Redeemer. Sa English, ang Redeemer, sa Bisaya, ang Redeemer, tagatubos. Kung tagatubos ka, manunubos ka, imong tubson ang tao nga gikidnap ni Satanas. Pananglitan, gikidnap ang imong anak. Unya ipadubos sa imuha. Ikaw manunubos. Pilay bayad. Paghatag, balik imong anak. Si Jesus Christ niyanhi para tubson ta. Unsaon ta pagtubos? Pinaagi nga kuhaon. Unsaon ta pagtubos? Pinaagi nga iyang kuhaw balik ang nawala sa tuwa. Timanin ninyo, kamutanan, gikan kang Adan o kang Eva, kung sa'y nawala sila, mapoy nawa na turon. Sa'y na yung mangutahan sa kuha, maingon nga, mangutahan ako. Pastor, Brad, kinsa may mong ginikanan? Isulti niya yung ginikanan. Kinsa may ginikanan sa imong ginikanan? Sulti ba, ginikanan sa ginikanan, ginikanan sa ginikanan, ginikanan sa ginikanan sa ginikanan. Hantod mo sangko ka kang ebag kang Adan.
kita tanan gikan dito sa ilaha. So nawala sa ila, maupoy nawala nato mo nang kinalantag kaluwasan. Ang kaluwasan meaning ibalik ta sa atong dati nga posisyon sa Dios nga tag-iya sa tanang butang pati na sa kinabuhing walay katapusan. Okay? So, kabalo si Satanas. Lalimang ka pagkapildi ni Adan, ang sonship ug kingship na sa kamot. Yan ni sana yung tao, 7 billion na gutaron. Silang tanan, wa kabalo, under tanan silang Satanas. Samtang gabot-bot ka sa imong kaugalingon, ikaw ang Diyos sa imong kaugalingon, si Satanas sa imong amahan sa Espiritu, wa ka kabaluana. Dili na ipaybalo ni Satanas nimo. Ang ipaybalo pa niya nimo, pagtukod og relihiyon. Kay mahimo kang anak sa Diyos. O, nagtuo ka anak ka sa Diyos, mo kang langit, pero pagkamatay nimo, impyerno ay mga doon. At turata diha, unya, di madugay. Kantos pa mo? Naminaw ba mo, mga ison? Importante ni. Praise the Father. So, nga sayang kamot tanan karon. Wow, datuan ni Satanas oy. Siya tagiya sa yuta, siya tagiya sa tanang tao, nagasunod tanan siya, puros na serpent seed, puros na binhi sa pagsupak, sa kabubuton sa mahan, puros nagbuot-buot sa ilang kaugalingon, either grupo, individual, pamilya, tanan nagbuot-buot sa iyang kaugalingon, nag-interpreto sa maayo sa iya, ug unsay dili, sila tanan dunay pagbuot sa ilang kaugalingon, wala sila makabalo sa pagbuot sa Dios. So, ang Diyos, wala na, tuwa na. Na-separate na ta sa Yaha. Wala na ta kabalo siyang gusto. Karon, yan ang manunubos. Kabalo si Satanasan, espiritual na ni magigsoon. Physical lang atong libal. Kini, espiritual na ning akong ginasulti sa inyo, ha? Okay? So, niabot ang panahon, si Jesus Christ, na-activate ang iyang ministry as the begotten Son. Kabalo sa Tanasana. Tubsol na niyang tao. Kuha na. Gibisita siya ni Satanas. VIP gyapon ng nagbisita. Kung unsay nagbisita kang Adan, mao po'y nabisita kay Jesus Christ as the begotten Son. Unsay isulti niya? Gitintal niya si Jesus Christ sa iyang pag-fasting og usa upat 40 days and 40 nights. So nahuman ang mga katon duha ka pagsulay, duha ka pagtintal. Kini ang pinakakuyaw ka pagtintal. Na foul si Satanas kaduha, di ba? Yung siya, kung gutuman ka, himo ang tinapay kining bato. Tubag sa Jesus Christ. Di lang mabuhi ang tao sa tinapay, kundi sa kada pulong sa Diyos ng mugula sa iyang baba. Paul. Kaduha, Paul na po. Moni katulo. Og say katulo, og say taas, gidala siya sa yawa. Og gipakitaan sa usa ka paglantaw sa tanang gingharian sa kalibutan. Ganiha, pagsulod sa akong chapter dire, kita na akong tibok butuan, gikan sa ibabaw. Kanang modto ko Amerika, magsakay ko sa akong jet, una ko mutog pa sa Los Angeles, makita na ko ang pagkadaghang kayo nga mga building, gingharian na tanan sa tao. Diri na lang, kaya niyaman ko sa butuan. Gidala sa pinakaibabaw, sa mga malantaw ang tanang gingharian sa kalibutan, unya si Satanas mingon. O gingnan siya ni Satanas, kanimo, ingon sa kay Jesus Christ, ihatag ko kining tanang kagamhanan og ang ilang kahimayaan, kay kini gikatugyan man kanako, og igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. Review na to. Si Satanas ni nagsulti. Ingon sa kay Jesus Christ, kanimo, ihatag ko kining tanang kagamhanan ug ang ilang kahimayaan. Panana, kita niya. Kay kini, gikatugyan man kanako. Kisay nagtugyan sa kamot ni Satanas? Kusgan ninyo? Si Adan, kay nalimbungan. Unya ingon siya, sunana siyang kamot.
ug igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. Biro mo na, si tagiyas tanan, ihatag niya bisan kinsa nga iyang magustuhan. In this event, si Jesus Christ siyang gioperan. Gusto niya laglagon po si Jesus Christ. Kay kabalo siya si Jesus Christ ang Redeemer, ang mo-redeem, ang take back, ang mukuhag balik. Verse 7, inani ang iyang kondisyon. Musa, kung ikaw musimba ka nako, maimo nakining tanan. Pero may kondisyon. Ingon sa taas, simbaha ko, og maimo nakining tanan. Si Jesus mitubag kaniya, nasulat na, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios, og siya lamang mao ang imong alagaran. So, this is, tanawa, sugarol yun ni si Satanas. Katuan niya si Jesus Christ, barahata. Itaya na ako tanan, ingon si Satanas. Kay ako manitanan. Pak! Basta may kondisyon, papildi ka lang. Wala nagpapildi si Jesus Christ, siya ang napildi. Katugad lawa, ang tanan sonship o kingship, wala na kay Satanas, naana sa kamot ni Jesus Christ. Tuwa na sa iyang kamot, mga igsoon. So, karon, naana sa kamot ni Jesus Christ, mauto yang misyon. So, tungtuwa siya sa krus ug mingon, tapos na niyang nakuha ang sonship o kingship. Pero, iuli ni sa tuwa, sa fallen Adamic race. Kung dili ni mauli sa tuwa, wala pagyapoy kaluwasan. Dito na short ang church age, ang relihiyon ug denominasyon. Kato daw naglansang si Christ dito, niingon nga, tapos na, basta mo tuka ka siyang manluluwas, luwas ka na. Saved by grace ka na. Mali. Dili usto. Wala pa nauli sa tao ang sonship o kingship, wala patay kaluwasan. Karon mga igsoon, kinsa man ang takos nga modawat ni ini, bisan kinsa sa fallen Adamic race. Katong mga relihiyon na una sa kuwa, sa wapa ko nitong hadere. Ano may mga relihiyon? Catholicism, Protestantism, Mormonism, Talabayism, Suntukism. Tanan, nauna na sa kuwa. Ang Papa qualified na nga modawat. Ang Papa, ang mga punuan sa relihiyon, ay inyong mga pastor, ay inyong mga ministro, qualified na tanan modawat sa sonship o kingship. Nganong wa sila kadawat? Nganong kabalo ko wa sila kadawat nga naunas kuha? Tungod kay ni ako. Ako ang nakadawat. Nguban sa inyo, nasa church age, ako gikan ko sa church age of religion and denomination. Nanabang kaluwasan niya? Wala. 2005, April 13, gibiyaan na ang church age. So magpabili ka sa imong relihiyon o denominasyon, wa na kay kaluwasan o kaluwasan ni mong ipangita. Ang kaluwasan, naana sa anak. Naana sa kuwa. Mga igsoon, tawag ko sa tamayong, nakapasar ko, natuman sa kuwa, I am the fulfillment of the Old and New Testament, particularly, basahon nato ang Revelation 21:7. Mauni ang gisulti. Upo Pastor sa Pinadayag 21:7. Ang magamadaugon makapanag-iya ni ining maong panulundon, ug ako mahimong iyang Dios, ug siya mahimong akong anak. Unsa sultis kasulatan sa Ingles? He that overcometh shall inherit all things. He shall be my son, and I will be his God. I-analyze nato ni. Ang magmadaugon makapanag-iya sa tanang mga butang. Siya mahimong akong anak, ug ako
mahimong iyang Diyos. Yan, explain ako sa inyo ha. Kabalo ko ani kay nakadaog ko. Ang magmadaugon makapanag-iya ni ining maong panulundon o tanang butang. Inherit all things. Ako mahimong iyang Diyos ug siya mahimong akong anak. Explain ako. Nagmadaugon ko gikan sa fallen Adamic race. Gibalik sa kuwa ni Jesus Christ. Nahimo kong worthy. English, he that overcometh shall inherit all things. Kung kung na-inherit, kung akong panulundon, sonship and kingship. Atuwa na daan. Iuli lang sa tuwa. Karun. Mao nang nahimo kong anak ni Jesus Christ sa Espiritu. Nahimo kong anak ni Jesus Christ sa Espiritu. Nasa kuwang sonship. Mga igsoon, kunya ningon siya diya, and I will be His God. Nga naman, dili na ako ang Diyos karon. Siya na ang Diyos. Kay ako namang tumanon ang tanan niyang gusto. Number one, unsay gusto sa Diyos o sa sugo niya? Love God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy strength, with all thy spirit. If you love God, do not change His words. Pag ikaw, mahal nimo ang Diyos, ayaw usba ang iyang gisulti. Tanaw si Satanas. Ingon ng Diyos, mamatay ka, dili. Giusab niya, dili ka mamatay. Dili nimo mahal ang Ginoo, imo siyang supakon. Pagka gisulti niyang ako ang Holy One, ayaw pag-usab. Kaya mo nimong Holy Three. Kung imo nang buhaton, mauni ang imong kabagsakan. Marcos 7:6 ngadto sa 8. Si Jesus Christ ang nagsulti niini, paminawon nato. Ug siya miingon kanila, maayo gayud ni Isaias ang pagkahimo sa propesiya. Mahitungod kaninyong mga maot. Kabalo mo sa maot? Kabalo mo sa maot? Sa lingkapaw. Kabalo mo sa lingkapaw? Maot. Sa English, hypocrites. Sumala sa naisulat nga nag-ingon, kining mga tawhana, nagapasidugog kanako, pinaagi silang mga ngabel, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Lilimang ka mo, gamit ka sa iyang pulong, wali-wali ka diha, sige kag debate diha, mura kag kinsang tarong diha, niya pag-abot sa inyong panimbahon na Domingo, praise the Lord, I love you, Jesus. Pagkahuman, wala kay pagtuman, mauna imong bagsakan. Dili ako'y nagsultiana, si Jesus Christ. Ako'y na nag-iyaan ng mga pulunga, akong ginausab sa inyo karon. Halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Manang karon, tungha ko. Pag wali na ako Holy One, kining mga maot mo yun dayon, kulto si Kibuloy. Kulto si Kibuloy. Ewan paminaw kay Kibuloy, kay kulto si Kibuloy. Lalimang ka na, igsoon. Karong ko nakasabot, pag-ayog ka mo nakasabot. Nganong gisulti ni Jesus Christ na. Verse 7. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Lalimang ka, si kag pakpak diha, si kag sayaw-sayaw, praise Jesus, gyapon ka, pero wala gidawat imong pagsimbay siya.
Kawang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Kanang Holy Trinity o Holy Three Doctrine, hinimo ni Athanasius sa 325 AD. Giusab niya ang Holy One, gihimo niyang Holy Three, tungod kang Constantino nga emperador, nga gustong usahon ng Roma, mga pagano, o ang tinuod nga mga magtotoo. Mao ni siya ang resulta. Gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimog tao, niya gidawat nato, wala na lang tay panagana sa gisulti ni Jesus Christ, gitabunan, gitakpan ang iyang mga pulong, hantod nga nawala, unya ang dili tama, maoy atong gigunitan. Ako rin makawaling sama ni ini. Hallelujah! Verse 8. Tanawan ninyo, ang sulti ni Jesus Christ, yun siya, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Diyos, ug maoy inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. Jesus Christ na. Daghang wa kaila kay Jesus Christ. Unsa pa isulti nila? Di ko mo tuni mo, Pastor Kibuloy, si Jesus Christ lay akong tuhan. Gisa man kapagluwas ni Jesus Christ, taas ko sa akong kabot, Lord, you are my personal Savior. Amen. Luwas na ko. Kung wa ka kaila sa pulong ni Jesus Christ, wala ka nakaila sa yaha. Kini pulong niya ni mga igsoon. Isya, inyong gibiyaan ng kasuguan sa Diyos, maoy inyong ginahawiran ang kipilimbiling kalagdasan sa mga tao. Sa may sugo sa Diyos. Paminaw o Israel, ang Ginoo nga imong Dios usa ka Ginoo. Dili tulo. Karon, ang definition sa Dios according to God, who is He? Gidefine sa Dios kung kinsa siya. Ingon siya, I am the Holy One. Gidefine karon sa tao nga nagbuot-buot ug nagpakadiyos sa iyang kaugalingon sa pamumuno ni Athanasius. Unsay sulti niya? No, He is the Holy Three. Gusto niyo makita ang tanang bersikulo sa Holy One? Pwede ba ninyong i-flash diha ang mga bersikulo? Nara. Puro na Holy One. Old and New Testament. Puro na gidefine sa Diyos iyang kaugalingong kung kinsa siya. I am the Holy One. I am the Holy One. Pasintabi sa religion o denominasyon, dili ni personal, kaluwasan ni. Gipadala ko bilang appointed son, kung dili na ako ni iwale, pag-abot na dito sa judgment, ako'y manubag sa inyo ha. Diyan na ang basis sa kaluwasan. Mateo 7:21. Si Jesus Christ na po akong amahan sa Espiritu. Minaw mo? Ipaila-ila yun na ako sa inyo si Jesus Christ karon kaya daghan sa inyo, nailan lang ninyo pangalan. Abi kay nakailag pangalan, gibutang sa karatula, nagpa-register sa Securities and Exchange Commission, naapod sa simbahan, pagkahuman igsoon, dawaton na siya sa langit. Niyara pabinawan ninyo si Jesus Christ. Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kamoy basa sa sunod. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Woo! Ang pangutana diya, nagtuman ka ba? Salamat mga kaigsunan,
makalingkod ang tanan. Unya, wala pa sila makontentuwa na, ngagingnan silang nagatuman. Wala sila muso, ay, tama di ay, no, kinalang tumanon yun ay nato. Ay, tama di ay, dili yun ay kulto si Pastor Kibuloy, kay maunayang giwali, wala ko mamina, kay loyal ko sa akong relihiyon. Wow! Nya, ngayon sila. Religyoso niyo, mga religious ni, dili spiritual. O sa isulti nila, daghanon niya ang magaingon kanako niya tungadlawa, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Gigamit ang ngalan ni Jesus Christ. Apanon sa tubag ni Jesus Christ sa ilaha sa ulahing mga adlaw. Sakit-sakit ni, pero kinanglan mailhan ninyo kung kinsa si Jesus Christ pinag-example. Kung sa isulti niya, unya magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo ikaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. So dili day lisensya ang paggamit sa iyang pulong, ang pagwali sa iyang pulong, ang pagdebate sa iyang pulong, ang pagpagulag niyawa sa iyang ngalan, patukod kag takong simbahan, butangan nimo Jesus Christ diha. Nga wa kay pagtuman, wala kay paginulsol, wala kay pagtuman sa iyang pulong. Ingnon ka sa last days. Pahawa, wa ko kailan ninyo, kamong mga mamumuhat og dautan. Kasi dautan gihimo nila. Holy One, nilisdan nimo Holy Three, dautan na. Ay ang pulong imong tabunan. Ay ang pulong imong ibaluktot. Mana ka mo nagtuo nga si Kristo tao lang? Sayop mo mga igsoon, dili tao lang si Kristo. Kaya kung tao lang siya, kapareho siya nato. Amahan tao, inahan tao. Ako ang akong inahan, tao. Ako ang amahan, tao. Ako ang tinuod nga tao. Kamo tinuod nga tao, di ba? Akong amahan, ang pangalan, Jose. Akong inahan, ang pangalan, Maria. Puro tao. Ako ang tinuod nga tao. Jesus Christ, pangutanong nato. Kisa may mga mahan sa physical, Lord Jesus Christ. Di ba? Matthew 1:18-21. Bulagan na unta ni Jose, si Maria. Dili ako inahan. Katong sa kasulatan. Bulagan na unta ni Jose, si Maria. Kay hapit na sila kaslon, pero wa pa sila naguban. Naunsa naman, natingala si Jose, nga buntis naman si Maria. Ingon si Jose, lisod ni. Murag nasingitan ko anida. So, nagplano siya nga bulagan si Maria nga sa hilom para di maulawan. Kay mayo man tao si Jose. Pero sa gabi, nagdamgo siya. Usa ka anghel ni bisita og mingon, Jose, ayaw bulaga si Maria kay kanang nasa iyang tiyan, gikan sa Espiritu sa Diyos. Ang iyang amahan sa pagkatao, ang Diyos. So, sa Father's side, as the Word of God, sa Father's side, si Jesus Christ, Diyos. Sa Mother's side, tao. Dili siya kapareho natong pure nga tao. Mo na mo yung tao lamang, tindog ka dito, i-deny mo ng Matthew 1:18-21, i-deny mo ng John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God, John 1:14, i-deny mo na. If you deny that, mamumuhat kang dautan, wala kaila ang amahan sa imuha. The same with the Holy Three. Wala gyapong kaila ang amahan sa imuha. Kaya iyang pulong imong giusab. Nganong stickler kay ko sa pulong ni Jesus Christ? Mga igsoon ngano? Ngano? Basahon nato ang Juan 12:48. Mao ni ang gisulti. John 12:48. Paminaw nato sa atong pinulungan. Kamo daw basa mga igsoon?
Si Jesus Christ na. Ang magasalikway kanako ug dili mo dawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulong nga akong gikasulti, mauunya ang magahukom kaniya sa kaulahian nga adlaw. Gituga ko samahan para hukman mo sa ulay nga adlaw kamong mga buhi kung unsa inyong pagtuo sa iyaha. Kung dili nato dawato ng iyang gisulti, atong isalikway kay loyalta sa pagtulunan sa atong relihiyon o denominasyon nga dili tama, siya gyapon ang atubangon nimo sa ulahing adlaw. Pangutan-on ka, maurag gyapong pangutanaha. Holy One ba ko? Holy Three. Gi-interpret ni Athanasius according to him, Holy Three siya. Balik ta sa interpretasyon sa Diyos kung kinsa siya. Siya ang Holy One. Siya ang Diyos nga nahimong tao. Hallelujah! Gusto ninyong mailhan yun si Jesus Christ, mga igsoon? Mailhan ninyo siya, pinagi sa iyang pulong. Kung sa isulti niya sa Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo, nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatuod mahitungod kanako. Gusto nimong mailhan siya, ilhi ang iyang mga pulong, kay sayang mga pulong ug siya usara. Hallelujah! Pablo mismo nakakita niini, nga taon nagbuot-buot. Tanaw ninyo ang Roma Kapitulo 10. Nagbuot-buot mo nang wa magpasakob sa pagkamatarong sa Dios, nga mo ang pagtuman sa iyang pulong, kay naghimo sila sarili nilang kaugalingong mga doktrina. Ingon si Pablo, mga igsoon, kamo daw. Dos. Tres. Relihiyon o denominasyon na. Ingon si Pablo, doon na sila'y kasibot may tungod sa Diyos. Apan kasibot nga wala duyugig kahibalo. Wala sila kabalo, kay nagdawat-dawat lang, nga wala gyud sila nagpakisusi. Pero di na mo ko basol, kay mao naman itong naandan. Pero karon, mao nang puno og gugma ang amahan sa inyo ha, kay naghatag siyag anak nga nanag-iya sa tanang butang para kamo malamdagan. Kanawa, og pangutanan tamo ganiha. Holy Three mo, Holy One. Naganagod mo? Ang uban, kabalog Holy One. Holy One, ang uban. Nga naman, wala man kay hibang kaagan. Kapareho po sa nagtudlo sa imo, wala po sila hibang kaagan. Sige lagdawat, kay gikan ka to. Popular kayo ni nga doktrina, tanan nagatuan ito una punta. Kay wala man sila hibang kaagan, may tungod sa pagkamatarong nga nagigikan sa Dios. Unsay pagkamatarong nga gikan sa Dios, unsa ang iyang gisulti. Pagingon niya Holy One pagkamatarong sa Dios na. Pagingon niya maghinulsol ka o mutuman ka sa akong kagustuhan, kay dili tanang mutaw na akong Ginoo makasulod sa langit ang nagatuman lang pagkamatarong sa Dios na. Nagagikan sa Dios, nagpaningkamot sila sa paghibo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Lalimang kakini si Athanasius, pagkatagang gilaglag nga kalag. Sa 325 AD, naghimo siya og doktrina nga pinasinugdaan ni Constantino nga emperador, paganong emperador, para lang mahiusa ang Roman Empire.
Edict of the Tolerance, ingon si Constantino, mga Kristiyano, paggawas na mo, di ta na mo lutuson, mag-usa na ta. Na-penetrate sila sa mali nga pagtulunan, mauna nga wala sila nagpasakop sa kaugalingong pagkamatarong sa Diyos. O sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong sa Diyos. Ang tanang nagdawat sa mga pulong sa Diyos nga akong gisulti karon, na namoy lawas, na amoy kalag, og naamoy espiritu. Espiritu sa unsa? Espiritu sa Diyos. Nakaila na mo kung kinsa ang naghimo sa inyo ha. So, kompleto na mo karon. Nigkamatay sa inyong kalag, matubang didto, ingon dayon ang imong kalag, nga na ay espiritu. Espiritu, mao ni ang kaalam og kaibalo kung kinsa ang nagbuhat sa imo o naghatag nimo og kaluwasan. Si Jesus Christ. Giyon sa nimo siya pagkabalo, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga pulong. Ginsan nimo pagtuman, naghinulsol ka, gilabayo sa nimo ang dawtang espiritu nga nagasupak, amahan, dili ko na tumanon akong kaugalingon, ang imo na may akong tumanon. Hallelujah. Okay, last. Naminaw ba inyong kalag sa kuha? Dili ba ya inyong dalunggan may naminaw na ako ron? Inyong kalag. Dili inyong mata may nakakita na ako ron. Ang inyong kalag. Dili ba inyong nagadaig karon? Inyong kalag. Hallelujah. Dunay, katapusan na ni. Dunay istorya sa kasulatan si Jesus Christ ang nag-istorya ani. Sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 19. Nagingon siya. Dunay istorya ni, dili ni parabulo, dili ni talinghaga, dili ni siya sambingay, tinuod nga istorya. At dunay istorya diri, basaha sa Binisaya, mao ni ang gisulti. Dihay o sa kataong dato, nga nagsapot og purpura og lino nga manipis, og nagkaon sa makabuhong nga pagkaon matagadlaw. Og sa guwa sa iyang pultahan, gipalubog ang usa ka taong kabus, kaginganlan si Lazaro, nga nalukop sa mga kabahong. Og gipangandoy ni Lazaro nga mabusugunta siya sa mga mumho, nga nagatagak gikan sa lamisa sa taong dato, kamuna pod. $25. Siete.
31. Mga igsoon, duha ka tao, isa dato, isa pobre. Ang dato nagsinina purpurag lino o nagkaon nga makabuhong pagkaon adlaw-adlaw. Litson, kinilaw, sa ganinang dilas baka, lingwa, humba. Namatay siya. Na-stroke siguro. Si Lazaro, perting pobriha. Nagsanina og sako. Niya gipalubog na lang sa ilalom sa lamisa sa mong dato. Namunit na lang yung taon sa mumuho ng mga tagak sa lamisa sa mong dato. Bauto ilang kinabuhi. Physical to. Unya, ingon nakasulatan, ang dato namatay. Pagkamatay sa dato, giyahat ng iyang mga mata, tuwas siya dito sa kalayo. Nga nagalilaab. Si Lazaro namatay pod. Pagkamatay ni Lazaro, kutob natin kamatayon, sakwat siya sa mga manulunda, gidalas paraiso sa sabakan ni Abraham, gilipay dito sa langit. Ang dato namatay. Pagtanaw sa dato na ibungaw, pagtanaw na si Abraham dito. Amahan ng Abraham, ipadala si Lazaro dire, labihang inita sa akong naimutangan, ituslop ang iyang tudlo sa tubig, aron pabugnaw ng akong dila, kay hilabihang inita dire. Sa isulti ni Abraham, anak, sa buhi ka pa, nagdawat ka sa imong mga maayong butang, si Lazaros mga dautan, ug labaw pa niyana, na ibungaw sa atong tunga, ang naadiha, dili makagari, ang niya diri, dili makanganha. O sige, tudlo sa tuwa. Kanang mamatay ang atong mga mahal sa kinabuhi. Kinahanglan maghatag-tag mga limos para mamalhin sila sa purgatorio paingon sa langit. Nung nagitudlo sa tuwa. Supak na po sa gitudlo ni Jesus Christ. O sa gitudlo ni Jesus Christ, ang naadiha dili makangari, ang nia dili makaanha. Nganong gitudlo to sa tuwa, kabalo mo sa hinungdan, nganong gitudlo. Ako mahilig ko sa kanang source sa pagtulunan. Why they were able to concoct those doctrine, I am so interested why. That is the source. That's why I love etymology. The origin of words. Asa man ni nanukad. Kining doktrinahan ni. Asa man gid na nanukad. Giyon sa man ni paghimo. Nganong nahimo man ni. Nganong nahimo na. Sa panahon sa una, para makatukod sila dagkong simbahan sa Katolisismo, mauna ilang doktrina para ang mga dato manghatag para ilang mga mahal sa kinabuhi, mamalhin sa purgatorio pa yung langit, pero dagkong hatag para makatukod og dagkong simbahan. Mauna ang hinungdanana. Dili na tinuod nga para sa kaluwasan. Para na makatukod og simbahan. Wala mo kabaluana. Ngunang niya ko para abrihan ninyong mata. Pero sa doktrina ni Jesus Christ, unsang doktrina ni Jesus Christ, anak, ang niya diri, dili makaanha, ang naadiha, dili makangari. Kung dili na mahimo amahan ng Abraham, nakainomdom siya sa Butuan City. Napakoy 5 kaigsuon dito sa Butuan. Patuwa siya balik dito. Pasidan-i sila, kay basig mga matay sila, maianhipod sila sa dapit nga kung nahamutangan. Tanawa, ang itudlo sa tuwa, kitang mga buhi, may muwampus mga patay para mamalhin. Diri, si Jesus Christ,
ang patay niyang igsoon, mao ang nagampo sa mga buhi. Karon, kisa ba yatong tuuhan karon? Ang tinumutumo ng doktrina sa tao o ang kan Jesus Christ? Better, kay siya ang manluluwas. Kung di nato dawato niyang sulti, dunay mo hukom nato sa huling adlaw, ang gisulti niya, maugyapoy mo hukom nato. Ingon si Abraham, tuwang mga propeta dito, tuwa si Pastor Kibuloy, ang appointed son of God dito, papaminawa sila dito. Dili amahan nga Abraham, kung dunay usang mabuhi gikan sa mga patay, unya mobalik dito magwali sa ila, mutuo sila. Basig maginulsol sila. Ingon si Abraham, kung di sila mutuo dito sa akong gipadala, in the modern times, ako, dili gyapon sila mutuo, bisad na, napay mabanhaw gikan sa mga patay niya, magwali pares sa akong giwali ron, di gyapon sila mutuo. Ingon si Jesus Christ. Kita ninyo? Wala na ni patay. Kalag na ang isigutan dire. Nakakita kay Lazarus, kay Abraham, nakabatig sakit, nakahidumdum, sa iyang 5 kaigsoon. Kinsa ni ang kalag nga naa sa imong sulod. Dili na siya mamatay. Karon, kanang kalag na sa imong sulod, may makakita sa kuwa, may makahuna-huna sa imong mga kaparintihan o kinsa, may makabatig sakit, kalag na, dili na siya mamatay. Ang pangutana, kanang kalaga ron og mamatay, asaw na paingon. Noon nang niabot ko dari ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay laing magkadto sa akong amahan sa sulod nako, kung dili siya moagi sa kuwa. Mga nang hinungdan niya ko dari. Hallelujah! So, mga igsoon, ang inyong kahimtang karon, inyong hunahunaon. Ngano, kay wa ka kabalo sa adlaw sa imong kamatayon. Ang dato wa kabalo, si Lazarus wa kabalo. Kinsa diri sa inyo ang nakabalo sa adlaw sa iyang natawhan? Taas ang kamot. Namoy birth certificate? Kung wala mo'y birth certificate, at least kabalo mo sa adlaw sa inyong natawhan. Sigurado ninyo ang tanan kabalo sa date of birth? Kamo tanan nakabalo? Isa-isa na ako panguntahan mo, kabalo mo sa inyong birthday? Good. Kinsa man na mo'y birth certificate na, no? Kinsa man sa inyo ang nakabalo sa adlaw sa inyong kamatayon? Walay doktor nga moingon, o di ay mong birth certificate, pirma. Niya po da imong death certificate, pirma. Wala. Kay wala ka kabalo sa adlaw sa imong kamatayon. At to kag minteryo, tanang klaseng edad na diha. Gagmayng bata, dagkong bata, teenager, tigulang, mga mas tigulang pagyod, natanan diha. Nganong different ages, kay wa sila kabalo sa adlaw sa ilang kamatayon. Wa mo kabalo, karon na lang ko ninyo makita. Kay paguli ninyo unya, pagtulog ninyo, di na mo bubangon ugma. Uy, nganong namatay man si Lolo? Giurom. Gi-stroke. Naisakit. Unya na tawag isgutana. Hunahon sa nato ang inyong kaluwasan. Gusto nako kamong tanan mo decide. Pero, ang desisyon, wala sa kuwa. Naa sa inyo ha. Ipadala ko samahan ang akong trabaho, iyagyag ang kamaturan nga walay pabor-pabor o walay kahadlok. Ang akong amahan, gibuhat na niya ang pagdala
sa kasunduan, sa kasabutan, gipirmahan sa iyang dugo. Akong gipirmahan sa akong commitment sa paginulsol. O gipadala ko niya ang trabaho nako, iyagyag ang kaluwasan sa tanan. Dili na relihiyon ang gamiton, dili na denominasyon. Ang appointed son karon mao ang point sa kaluwasan sa tao. So nasa inyo karon ang desisyon. Kung wa pagkakadawat sa iya, wala kang ipugusamahan, nasa imong kamot. Higugmaon ko nimo, dumtan ko nimo, dawaton ko nimo, isalikway ko nimo, naa sa imong kamot ang imong kaluwasan. But remember, your decision, either you will enjoy or suffer the consequences of your every decision. Ikaw ang magantos o maglipay sa matag desisyon nga imong pagabuhaton diri sa yuta. Igsoon, ayaw ipadaplin ang isyu sa imong kaluwasan. Kay wa gyud kakabalo kung kanusa ka kuhaon sa imong kinabuhing pisikal na espiritual o dito. Hallelujah! 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 Amazing grace shall always be my song of praise. For it was grace that bought my liberty. I do not know just why he came to love me so. He looked beyond my faults and saw He looked beyond my faults and he saw my need. I'm amazed that a king would bleed and die for me. I'm amazed that he would come and set me free. I'm amazed that he would come and drink that cup. I'm amazed. Oh, I'm amazed.
He looked beyond my faults and He saw my need. Ang inyong mga kamot itaas, paingon sa kuwa mga igsoon. Katondo na yung mga balatian, nagtuo mong maayo mo karon. Ang unang iayo samahan ng inyong kalag. Pinaaging kini gibubuan sa tinuod nga mga pulong niya nga makapawala sa kamatayon sa imong kalag nga mao ang serpent seed sa imong kaugalingong pagbuot nga imong ginatuman ug karon ang pagbuot na sa Dios may matuman sa imong kinabuhi. Ayuhon niya karon pati ang imong lawas, pati ang imong pinansyal. Kamong mga nay mga utang, kamong mga naghikahos, kung giyon sa niya pagpadaghan ng 2 isdag 5 katinapay, tuuhi lang na ay mahulog nga panalangin sa imong kinabuhi karon. Ang Dios manalangin kanimo. Nagataas sa inyong kamot paingon sa kuwa mga igsoon. Amahan nga balaan. Musunod mo sa kuwa. Gamahan ng amahan. Ni ako sa imong tubangan. Nagadawat sa imong mga pulong. Abli ang akong kasing-kasing. Ang akong hunahuna sa pagdawat sa imong mga pulong. Salamat kay imong giayo ang akong kalag. Imo kong gihinluan gikan sa akong pagsupak sa serpent seed kag ikatanom ni Satanas sa kuwa. Ako ning gihinulsulan. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa imong dugo. Nga mao ang imong mga pulong. Nga karon naa na sa akong kinasuluran. Labot pa niini. Pinaagi sa akong pagtuo. Imong ayuhon usab ang akong balatian. Bisan unsa pang balatian sa lawas, karon dayon, mamaayo, pinaagi sa imong gahom, sa imong dugo, ayo na ang akong balatian. Salamat o sa pamahan. Nagtuo ko, imong ablihan, ang pinansyal nga panalangin sa akong kinabuhi. Akong dawaton kanimo ang panalangin na makapakuha sa talikala sa akong kapobrehon. Gikan karon, magmauswagon nako, mapanalanginan nako, lakip na niini ang pasalamat nako sa enlightenment, sa kahayag, sa kaluwasan sa akong kalag. Ginabalik ko ang kadungganan, pasalamat sa imong dakong pangalan. In the name of the Almighty Father, the Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Hallelujah. 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 Taas pag-usabi niyong kamot, mga igsoon. Ako na po nang muampo, silyohan nato inyong mga panalangin. Amahan, salamat sa imong mga pulo kay lang nadunggan karon, na sila kasing-kasing unahuna ang espiritu sa imong mga pulong ngay lang ginadawat karon, mao ang dalan sa ilang kaluwasan kay naminaw sila sa imong appointed son nga giulian sa tanang mga
na kawat gikan sa unang Adan o karon giuli na og ako'y mong gipadala aron usab kini mailaha aron mahimo silang mga tinuod nga anak nga babaeng lalaki nga manag-iya sa kinabuhing dayon sa langit nga imong gisaad bisan ining kinabuhiya o pagkahuman sa among pisikal nga kinabuhi may paglaom na kami nga makauban kanimo sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat, gibalik ko ang himayag katungganan namahan sa imong dakong pangalan. Panalangini ang Butuan City o ang tanan nga mga nagapaminaw, nagadawat sa pulong sa imong anak. In the name of the Almighty Father, our Lord Jesus Christ, amen and amen. For more information on the Gospel of the Kingdom, email us at gospel@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Thank you for watching Gospel of the Kingdom.